tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Hebreo 12:11-14. Ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na naglulupaypay at gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsad ang pilay kundi bagkus ay gubaling. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Magkaroon ng kabanalan. Tayo ay dinidisiplina ng Diyos upang tayo ay maging banal. Sinabi ng Diyos, kayo'y maging banal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Kung walang kabanalan ay walang sino mang makakakita sa Panginoon. Dahil dito kinailangan tayong ipanganak na muli. Tayo ay ipinanganak na muli ng ating panaligan at tanggapin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ang ipinanganak na muli ay pinananahanan ni Jesus. Si Jesus ang ating kabanalan. Awit 78:1-3. O umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanang kamay at ang kanyang banal na bisig ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang tagumpay, ipinahayag niya sa paningin ng mga bansa ang kanyang katuwiran. Kanyang inalaala ang kanyang tapat na pag-ibig at ang kanyang katapatan sa sambahayan ng Israel. Nakita ng lahat ng mga dulo ng lupa ang kaligtasan ng aming Diyos. Nagtagumpay ang banal na bisig ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus ang banal na bisig ng Panginoon. Siya ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa sinapupunan pa lamang ay tinawag siya na batang banal. Sa kanyang pagiging tao ay sinunod niya ang Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Ginapi niya ang diablo at winasak ang kanyang mga gawa nang siya ay namatay sa krus. Ang nagpahayag na siya ay Panginoon at nanalig sa puso na siya ay binuhay na muli ng Diyos ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Unang Tesalonica 4:3-7. Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagiging banal. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan kundi sa kabanalan. Kaya't ang tumanggi dito ay hindi tao ang tinatanggihan, kundi ang Diyos na nagbibigay sa amin ng Kanyang Espiritu Santo. Ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging banal gaya niya na banal. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay buhay na banal. Ang pagiging banal ay pagiging patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos. Tayo na sumampalataya kay Jesus ay namatay na, at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya tayo ay banal dahil kay Kristo na ating buhay. Kapag si Kristo ay nahayag, ay mahahayag rin tayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Juan 17:15-20. Sinabi ni Jesus sa Ama, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan,
na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Banal kahit nasa sanlibutan. Tayo na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay nasa sanlibutan, ngunit gaya niya, tayo ay hindi taga-sanlibutan. Ihiniwalay ni Jesus ang kanyang sarili tangi sa Ama. Siya ay sumunod sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Siya ay inialay ng Ama na handog na kabayaran sa ating kasalanan. Siya ay binuhay ng Ama makaraan ng 3 araw. Matapos ang 40 araw ay iniakyat at iniluklok siya ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Tayo ay pinababanal ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan. Ang kanyang salita ay katotohanan. Kung ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin at ating sinusunod, ang Ama at ang Anak ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya tayo ay nakapamumuhay na banal kahit tayo ay nasa sanlibutan. Isang iglesyang banal. Ang iglesia ay ang kalipunan ng mga sumasampalataya sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hinilig ng Panginoong Hesus sa Ama na ang lahat ng mananampalataya ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin
upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.